express, ginulat ang mundo. Pero hindi sa paraang inaasahan ng mga Pinoy fans. Dalawang pangalan, dalawang pangarap, isang masakit na realidad. Sina Kai Sotto at si Vanessa De Jesus at parehong hindi natawag si draft night sa kani-kanilang liga. Parehong may hype, parehong may talento, pero sa huli, parehong hindi napili. At dito agad natin lilinawin. Hindi ito simpleng usapin ng galing. Ito ay kombinasyon ng sistema, timing at matinding competition sa pinakamataas na level ng basketball. Kay Kai Sotto, nangyari ito noong 2022 NBA Draft. Sa kabila ng kanyang height na 7'3" at pagiging isa sa pinag-uusapang Filipino prospects, hindi siya napasama sa listahan ng mga napili. Dumaan siya sa kakaibang ruta, mula sa Ateneo, papuntang G-League path, hanggang sa paglalaro sa Australia. Ngunit sa mata ng NBA scouts, kulang pa ang consistency at exposure laban sa elite competition. Sa kanyang stint sa Adelaide, nagpakita siya ng flashes ng potential, pero hindi sapat ang kanyang production para maging priority pick sa isang liga na naghahanap ng immediate impact. Dagdag pa rito ang pagbabago ng laro sa NBA. Ang modernong sistema ay pabor sa mga big men na mabilis, kayang mag-switch sa depensa at may outside shooting. Habang may natural advantage si Kai Sotto sa height at rim protection, kailangan pa niyang habulin ang bilis at versatility na hinahanap sa kasalukuyang laro. Kaya kahit may hype at suporta mula sa fans, hindi ito sapat para ma-secure ang isang draft spot. Ngunit, mahalagang tandaan na ang pagiging undrafted ay hindi katapusan. Maraming manlalaro ang dumaan sa ganitong sitwasyon at nakahanap pa rin ng paraan para makapasok sa liga sa ibang ruta. Sa kabilang banda, mas fresh ang situation ni Vanessa De Jesus. Sa 2026 WNBA Draft, isa siya sa maraming talented players na hindi natawag. Ngunit, kung intindihin ang context ng WNBA, mas lalong nagiging malinaw kung bakit. Ang liga ay may limitadong bilang ng teams and roster spots. Kahit sa mga nade-draft, hindi lahat ay nakapasok sa final lineup. Ibig sabihin, kahit mataas ang antas ng laro mo, kung wala ng available na slot o hindi ka akma sa pangangailangan ng isang team, malaki ang posibilidad na maiwan ka. Para kay Vanessa, hindi ito kakulangan ng talento, kundi kakulangan ng opportunity. Sa WNBA, mahalaga ang positional need. Kung puno na ang isang team sa guards, kahit gaano ka kagaling, mahihirapan kang makahanap ng pwesto. At dahil sa dami ng elite college players na pumapasok taon-taon, lalong tumitindi ang competition para sa iilang slots. Ito ang realidad ng liga. Hindi ito laging patas, kundi sobrang pili. Kapag pinagsama ang dalawang kwento, lumalabas ang iisang tema. Ang pagpasok sa elite level ay hindi lang nakabasa sa galing. Ito ay tungkol sa fit, timing, at opportunity. Kay Kai Sotto, ang hamon ay ang pag-angkop sa modernong sistema ng NBA. Kay Vanessa De Jesus, ang laban ay ang makahanap ng puwang sa isang liga na kulang sa space para sa napakaraming talento. May mas malalim pang layer dito, ang agwat ng hype at reality. Sa Pilipinas, tikas ang matinding suporta at mataas na expectations sa mga atletang may dugong Pinoy. Ngunit sa global stage, ibang antas ang labanan. Hindi sapat ang potential lamang. Kailangan ng consistency, tamang development path, at minsan, swerte sa pagkakataon. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Si Kai Sotto ay patuloy na naglalaro sa international leagues at patuloy na hinahasa ang kanyang laro. Si Vanessa De Jesus naman ay may bukas na pinto sa iba pang opportunity, mula training camps hanggang overseas leagues. Sa kasaysayan ng basketball, maraming undrafted players ang nagtagumpay at nakagawa ng pangalan sa kabila ng hindi pagkakapili sa draft. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung bakit sila undrafted. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano nila gagamitin ang sitwasyong ito bilang motivation. Dahil ang draft ay hindi huling sukatan ng isang atleta. Ito ay simula lamang ng mas mahirap na laban. At para sa mga Pilipino, ito ang dapat tandaan. Ang tunay na sukatan ng isang manlalaro ay hindi kung kailan siya napili, kundi kung paano siya bumangon kapag hindi siya napili. In a deeper analysis, ang pagiging undrafted ni Kai Sotto at Vanessa De Jesus ay kailangang tingnan hindi bilang isolated disappointment, kundi bilang case study ng modern talent selection system sa basketball, kung saan ang value ay hindi lang nakabase sa skill, kundi sa projection, fit, and market dynamics. Unang layer, projection over production. Sa NBA at WNBA drafts, hindi sapat ang kasalukuyang performance. Ang mas tinitingnan ng teams ay kung ano ang magiging anyo ng player sa loob ng 2 hanggang 5 taon.
Kaya kay Soto, kahit may solid touch and size, ang projection niya sa modern NBA ay may question marks, lalo na sa lateral quickness, switch defense, at spacing ability. Hindi ito nanghulugang mahina siya, kundi may uncertainty kung paano siya mag-fit sa fast-paced, positionless system ng liga. Sa ganito ang sitwasyon, kadalasang pinipili ng teams ang mas plug-and-play prospects o yung mas may malinaw na role agad. Ikalawang layer, development pathway bias. Malaking factor kung saan at paano ka na-develop. Ang traditional NCAA route sa US ay may built-in exposure, structured competition, and direct scouting visibility. Ang ruta ni Kai, halo ng international leagues and alternative pathways ay nagbigay ng experience pero kulang sa consistent spotlight laban sa top-tier peers. Sa kabilang side, si Vanessa De Jesus ay may collegiate exposure pero sa WNBA, hindi sapat ang pagiging solid. Kailangan stand out ka sa isang saturated talent pool. Ikatlong layer, positional economics. Sa WNBA, ang value ng traditional centers ay bumaba kumpara sa versatile bigs na kayang mag-shoot at mag-switch. Kaya kahit may height advantage si Kai, kung hindi pa fully developed ang perimeter skills, bumababa ang draft priority. Sa WNBA naman, mas matindi ang bottleneck sa guards. Maraming high-level guards ang pumapasok taon-taon. Kaya kahit competent ka, kung hindi ka elite sa isang specific skill, playmaking, defense, or scoring, madali kang ma-outnumber. Ika-4, roster limitation reality. Ang NBA ay may 30 teams na may 15-man roster, habang ang WNBA ay may mas maliit na ecosystem. Ang ibig sabihin nito, mas konti ang available opportunities lalo na sa women's league. Para kay Vanessa, ito ang pinaka-critical factor. Kahit may kakayahan siya, kung puno na ang roster at may priority ang team sa ibang profiles, wala talagang space. Ika-5, timing at narrative momentum. Sa draft process, mahalaga rin ang recency and momentum. Kung ang isang draft player ay may strong pre-draft workouts, breakout season, or viral exposure, tumataas ang stock. Kung kulang sa ganitong narrative push, kahit solid ang baseline performance, maaaring ma-overlook. Ang draft ay hindi lang evaluation, ito ay competition ng visibility. Ika-6, post-draft pathways. Dito nagiging mahalaga ang perspective. Ang pagiging undrafted ay nagbubukas ng ibang ruta, summer league, training camp invites, two-way contracts, and overseas leagues. Maraming players ang nagiging mas successful pa dahil hindi sila nakatali sa expectations ng pagiging draft pick. Para kina Kai at Vanessa, ito ang susunod na battlefield. Ang patunayan na mali ang initial evaluation sa kanila. Kung magagamit nila ang experience na ito bilang fuel, may posibilidad na ang undrafted label ay maging simula ng mas malakas na narrative. Sa huli, ang tanong ay hindi kung bakit hindi sila napili. Ang tanong ay kung paano nila babaguhin ang kwento mula dito. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.